morning Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana ay kailan tayo dyan, magandang ating gising at saka kondisyon po ang ating umaga. Mga kabayan ko, lagi pa itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning mag-practice tayo Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw gumising ka pa, huminga ka pa at saka napanood mo ang vlog ni Sir Ivan. Okay? Magandang sa mga kabayan para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nakakapi dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa sa kanilang mga trabaho at kakabalan po galang silang mga trabaho, welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa JLRB TV kung sa mga kabayan, pag-uusapan natin yung mga karanasan dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa loob-labas ng politika at pag-uusapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Workers mga kabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Sa mga kabayan, before tayo mag-start po nating talakayan ngayong araw, well, siyempre, I would like to greet po ang ating mga kabayan na nag-celebrate ng birthday ngayong araw. So, nandito po sa ating listahan, I would like to greet happy birthday kay Ma'am Army Green. And again, happy birthday po. So, ang ating pag-usapan ngayong araw mga kabayan, ito pong kaguluhan na nangyari sa MTRCB versus doon kay Vice Ganda at saka kay Ion Perez mga kabayan. Di ba alam ho natin at lingid po sa ating kaalaman na meron talagang nangyari doon sa It's Showtime tungkol doon sa icing cake issue ni Ion Perez at saka ni Vice Ganda mga kabayan, na kung saan nagkaroon dito ng sensational na nangyari kasi isinubo po ang yung kamay ni Ion Perez at saka kay Vice Ganda na meron pong hindi maganda panoorin mga kabayan at marami po itong nagreklamo na mga parents. Ngayon mga kabayan, hanggang humantong ho yan sa issue na kung saan nagdesisyon po itong MTRCB na patawan po ng parusa yung It's Showtime ng 12 days suspension. So dahil po doon sa 12 days suspension mga kabayan nangyari, marami dito ang nagalit po sa MTRCB, lalong-lalo na yung mga supporters po ni Vice Ganda at saka viewers po ng It's Showtime. Ngayon mga kabayan, so alam nyo ba, may nangyari kasi si Lala Soto na taga MTRCB abay nakatanggap po ng mga hindi maganda na mga threats mga kabayan. Like for example, yung mga death threats, rape threats at saka iba pang mga mga gawain na hindi maganda talaga. Nakakatanggap sila ng mga comment na ganyan. So pati rin po yung MTRCB na Facebook page mga kabayan, ito po ay pinagplanuhan ngayon ng mga Pinklawan or yung mga supporters po ng It's Showtime kasi nababasa ko doon sa doon po sa Twitter. Sabi lang mga kabayan kung ano daw ang ginawa nila dito sa account po, sa Facebook account po ni Rendon Labrador, gagawin rin po nila dito sa MTRCB mga kabayan. So yan po ang plano ngayon ng taga Pinklawan. So magka-catch up din po tayo sa issue nito mga kabayan kasi nga meron po nag-message sa atin, actually 6 yata, nagtanong sa akin, sabi lang Sir Ivan, kinasuhan daw si Vice Ganda at saka si Ion Perez ng taga MTRCB, totoo ba ito? Yes, totoo yan mga kabayan, kinasuhan po talaga. Pero hindi po MTRCB ang nagkaso sa kanila, bagkos ito pong grupo na social media broadcaster group, sila po yung nagkaso doon mga kabayan, hindi po yung taga MTRCB. Nung nakita nyo po na mayroong pictures na yung grupo po ng social media broadcaster nagpunta doon sa MTRCB, yun po nagpahayag po sila dito ng suporta at saka base din po dito sa kanilang opinion at saka nakita po sa sitwasyon sa ginawa po dito ni Ion Perez at saka ni Vice Ganda, yun po ang kanila pagpahiwati mga kabayan or suporta doon sa MTRCB. So ulitin natin, sila po yung nagkaso, hindi po yung MTRCB mga kabayan. Pero ngayon, siyempre pinutak dito at saka binas talaga si Lala Soto ng MTRCB na mga supporters po ng It's Showtime. Sabi nila na may kinalaman daw itong si Lala Soto sa pagkaso doon sa It's Showtime mga kabayan. At ito po yung mariing itinanggi ni Lala Soto. Sabi niya, wala daw siyang kinalaman dito sa pagkaso po doon kay Vice Ganda at saka kay Ion Perez. Alam mo mga kabayan, pati nga si Kibuloy nadamay dito sa issue. Yes, ang dami mga kabayan. Kasi nga, di ba, nung nakita natin na nagpunta doon sa MTRCB, yung grupo po ng social media broadcasters, di ba, may nakita tayo doon na mga attorney na kung saan meron silang show sa SMNI mga kabayan. Di ba, kilala man natin, meron silang slot doon at saka meron silang show doon sa SMNI. At alam nyo ba, ang nangyari po sa SMNI News Facebook page? Natanggal rin po mga kabayan. Yun po nireport po. Hindi ko sinasabi na nireport po yun ng mga taga
taga-subaybay po ni Vice Ganda at saka ng It's Showtime, pero tinanggal Makabayan dahil po ito'y ni-report. Katulad rin po ito sa nangyari kay Rendon Labrador at ang plano ngayon ng mga Pinklawan, ito rin pong Facebook page ng MTRCB, plano nilang tatanggalin Makabayan. So ngayon, meron po akong nakita na video Makabayan. Ito po ay tungkol pa rin po sa MTRCB versus doon sa kay Vice Ganda at Ion Perez, yung mga balita po na hindi pa natin nakita sa mga news outlet Makabayan. Ito po ay update at saka ipapakita natin yan mamaya. And first, pag-usapan po natin, ito rin tungkol sa update sa ginawa nitong gunggong na to, itong si Bulldog Makabayan. Kilala nyo ba si Bulldog? Siya nga pala si Bagong Lipunan. Tinatawag naman kasi yung Bulldog Makabayan kasi yung panga niya para kasing laging nakalamon po ng hotdog. Kaya tinatawag ko namin yung Bulldog, pero hindi naman si Sir Ivan nagbansag yan na Bulldog. Iba po Makabayan. Sinunod ko lang po. Kasi meron siyang sinabi doon sa kanyang live na kung saan very talaga libelos ang sinabi tungkol dito sa Smartmatic Makabayan na may kinalaman daw dito sa pagkapanalo po ni PBBM. At may sinabi sa dito, nagbanggit na sa itong mga pangalan na hindi maganda Makabayan kasi nga nadawit dito or sabi daw niya ni Bagong Lipunan na initsapuera daw ng Smartmatic si Attorney Glinchong Makabayan at yun po ay nirequest daw ng taga Smartmatic doon kay FL Lisa. Alam nyo ba na napaka-libelos na Makabayan at saka I'm hoping po na mapansin po itong video na to na ipapakita ko mamaya. Sana mapansin po ng taga Smartmatic at siya po ay makasuhan to Makabayan. Dapat talaga ito ay bigyan po ito ng leksyon kasi hindi maganda ang pagpalabas po ng mga fake news Makabayan. Ang problema kasi dito, marami silang nauto po na mga viewers. At marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi itong marandalang baon po ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay mga kabayan, so before tayo mag-start po, syempre as usual, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo ng kalagayan. Kukumustahin rin natin mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre nandyan din po makabayan nating DDS all over the world. How are you to the makabayan? Lalong-lalo na maraming salamat po sa Unity Team supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solo supporters to the Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel. Thank you so much. At maraming salamat po sa mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Sana makaabayan, kayo na pong lahat po na hindi mag-skip ng ating commercials kasi dyan po nababuhay ang ating channel. Kung gusto nyo man lang na magtagal pa dito sa Sir Ivan, please don't skip our commercials. Simple naman makaabayan, konting request lang po, okay? So of course, welcome po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay mga kabayan, so before tayo mag-start po dun sa mga mainit na mga issue na mga very intrigued po na mga sitwasyon mga kabayan, dito muna tayo sa good news. Kasi meron pong balita sa Sir Ivan, ito po ay good news po para sa mga teachers. Kasi ang DBM mga kabayan, naglabas na po ng budget para po sa performance-based bonus para sa mga teachers. So for more details, let's watch this! Kinalugod na mga guro ang pagpapalabas ng pondo para sa kanilang performance-based bonus. May ulat si Karen Villanda. Mula San Jose del Monte, Bulacan, matyagang binabiyahe araw-araw ni Teacher Leonora ang Quezon City kung nasaan ang paaralan na kanyang pinapasukan. Pagdating dito, aabot sa 40 mag-aaral sa grade 2 ang kanyang tinuturuan. Mahirap ariya kung tutuusin pero pagmamahal sa trabaho ang palaging nangingibabaw kaya naman umabot na siya ng 30 taon sa serbisyo. At ang malamang malapit na nilang matanggap ang performance-based bonus sa kanilang inaabangan na buhayan ng loob si Teacher Leonora. Sa totoo lang ma'am, siyempre yung committed kami sa pagtuturo namin, yung devotion namin sa pagtuturo. Minsan, na lang ito yung freebie na lang sa amin. At natutuwa kami na may mga ganyan na tumatanggap kami. Ay, siyempre ma'am, dagdag boost ng moral namin. Kasi, yung para bang with the efforts that you have exerted,
at least meron naman din in such a way na maibibigay din sa amin. Inanunsyo ng Department of Budget and Management na nailabas na ang 11.6 billion pesos na pondo para sa performance-based bonus sa mga school-based personnel sa elementarya at sekundarya para sa taong 2021. Ito'y dahil naibigay na ng lahat ng 16 na regional offices sa DepEd ang mga Special Allotment Release Order at Notice of Cash Allocation kasunod ng isinagawang evaluation at validation ng DBM sa isinumbatang dokumento ng DepEd noong Abril hanggang nitong Agosto. Enero nang mailabas ang final evaluation assessment ng DepEd pero Abril hanggang nitong Agosto lamang naipasa sa DBM ang mga kinakailangan dokumento para mailabas ang budget. Paliwanag ng DBM posibleng dahil ito sa dami ng mga kwalipikadong kawani na DepEd na makakatanggap ng PBB na aabot sa 900,000. Ayon naman sa Teachers Dignity Coalition, huwag naman sanang sanayin ang mga guro na delayed na nakukuha ang kanilang mga benepisyo. Ito'y pinagpapasapasahan kasi ng iba't ibang ahensya. Una, kailangan po madeklara na yung Department of Education, our agency ay kailangan po ito ay madeklara na eligible. Diba? And there is a process na ginagamit po nung task force on PBB na composed of several agencies din para sa isang ahensya. At pagka ganun po, tsaka lamang sisimulan yung assessment ng mga individuals. We're talking about individuals. And if we apply that to the Department of Education, we have close to 1 million teachers. Samantala sa ilalim muli sa revalidation ng DepEd ang mga dokumento ng mga non-teaching personnel mula sa 8 regional offices. Ito ay sa NCR, CAR, Regional 3, 4A, 11 at 12 matapos makitaan ng DBM ng mga double entries, maling impormasyon sa buwan ng serbisyo at mga pangalan na walang listahan ng DepEd. Isa po sa trabaho po na napaka-stressful na trabaho mga kababayan, ito pong pagtuturo po. 'Di ba? Yung mga teachers, alam nyo, nakikita natin na ang dami pong mga bata na sila po na tinuturuan po ng mga teachers natin. Yan po napaka-stressful talaga na trabaho. So they deserve it. Na makaroon dito ng bonus, yung based performance bonus mga kababayan, matatanggap na ho nila yan for how many days from now siguro. But anyways, congratulations po sa mga teachers. Ako'y hangang-hanga po sa mga teachers mga kababayan, 'di ba? Grabe po ang kanilang sakripisyo dyan, saka yung dedications nila, devotions na binigay po sa mga kababayan natin, sa mga bata natin. So talagang hangang-hanga tayo sa mga teachers. Okay, so pag-usapan rin po natin mga kababayan, ito ring good news na kung saan, di ba naalala natin na nagkaroon dito ng state visit si PBM doon po sa Indonesia at nakausap niya mga kababayan yung Prime Minister ng Canada na si Trudeau. Ngayon, di ba sabi niya, nakausap sila at talagang pinapalawig dito ang relasyon ng Canada at ng Pilipinas. Ngayon, ang promise po ni Trudeau mga kababayan, tinupad na po. Bakit? Kasi dumating na po sa Pilipinas yung mga barko po na pandigma para po masuportahan dito yung Pilipinas para doon tungkol sa isyu ng West Philippine Sea mga kababayan. At ito po'y good news. So, for more details, let's watch this. Samantala, pinag-aaralan daw ng Pilipinas na magain ng panibagong reklamo laban sa China. Sa ilalim ng UNCLOS kasunod ng pangharas nito sa Ayungin Shoal, may pinaplansya ring kasunduan sa Canada na magagamit pang depensa sa inaagaw ng mga lugar sa Exclusive Economic Zone sa Pilipinas. Tinutukan niya ni Chino Gaston. Nakadaong ngayon dito sa bansa ang barkong pandigma ng Canada na HMCS Ottawa. Ayon sa Canadian Ambassador to the Philippines, bahagi ito ng pagpapalakas pa ng defense cooperation ng Canada at Pilipinas. Sa Oktubre, pipirmahan ang Joint Commission on Bilateral Cooperation na layong pagtibayin ng military relations ng dalawang bansa. Pinaplansya na rin ang kasunduang magbibigay sa Pilipinas ng access sa Dark Vessel Detection Program ng Canada na magagamit laban sa mga barkong nagpapatay ng automatic identification system para itago ang kanilang lokasyon. Ganito raw ang taktika ng Chinese Coast Guard at Chinese Fishing Militia sa mga lugar gaya ng Ayungin at iba pang parte ng West Philippine Sea. That will significantly enhance Philippine maritime domain awareness and reinforce the efforts of the Philippine Coast Guard, the Philippine Navy, BFAR, the Philippine National Police, and other stakeholders to protect the sovereign rights of the Philippines in its exclusive economic zone. Dalawa pang military ships ng Canada ang nakatakdang bumisita sa bansa ngayong buwan. Kagaya ng US, Australia, UK at Japan, nagpapadala ang Canada ng mga barko sa rehiyon
para matiyak na mananatili itong ligtas at malaya sa lahat na manlalayag. These visits are unfolding against the backdrop of escalating tensions in the South China Sea and the West Philippine Sea, driven by the provocative and unlawful actions of the People's Republic of China. Sa gitna naman ng panibagong pangaharas ng China sa resupply mission sa Ayungin Shoal, pinag-aaralan na raw ng gobyerno ang paghain ng panibagong reklamo laban sa China sa ilalim ng United Nations Convention on the Laws of the Sea o UNCLOS. All of these are still currently being discussed, but it is explained to us that there are violations of China which can be the subject of possible cases with the International Tribunal of the Law and the Sea and other tribunals. The Office of the Solicitor General already formed a team led by the Solicitor General himself to look at this. Ngayon mga kabayan, unti-unti na pong lumiliwanag yung mga nakikita natin na mga kumakalat na mga pictures na kung saan, di ba, nakita natin doon at saka ipinakita ko doon sa last vlog mga kabayan na mayroon po mga barkong pandigma ng taga-US nagpuntahan sa Pilipinas. Ngayon, di ba, nakita natin at naging totoo na yung barko ng Canada. Nandiyan na po mga kabayan. Hindi lang basta-basta na barko, ito po yung pandigma po na barko mga kabayan. So ako po hanga talaga dito sa taga-Canada kasi yung sinasabi niya na promise mga kabayan, tinupad niya po dito. Ano kaya ang masasabi dito ng mga senador na mga pro-China mga kabayan at saka meron pa ng senador na nag-questions ng kakayahan po ng Pilipinas. Nagtagumpay daw yung resupply mission natin doon sa Ayungin Shoal dahil meron pong airplane na nagpakita at nagmonitor yung US Navy airplane mga kabayan. Kaya daw nagtagumpay yung Pilipinas. Kinuwestiyon pa niya, di ba normal lang po na magpahayag po ng suporta yung ibang country? Kasi nga talagang suportado tayo ng ibang country, yung mga naniniwala po dito sa kakayahan po ng Marcos admin mga kabayan kasi ayaw po nila na binubuli po yung Pilipinas. At least marami itong mga ibang lugar, ibang country at yung mga leaders na ibang lugar mga kabayan na sumusuporta dito sa panawagan po ni PBBM. Di ba nakikita ng senador ang gunggong na yan eh? Kinuwestiyon pa yung Pilipinas. So anyways, jump naman tayo sa next topic mga kabayan na kung saan ito po yung nakakatawa talaga. Diba nagirian po dito yung tungkol dito kay Castro ng Makabayan Black at saka versus do kay si Castro at saka si Hontiveros versus doon kay BP Indes na Makabayan. Yung pag-questions nila dito tungkol dito sa confidential funds na kung saan tinatanong ng Makabayan kung saan ba daw gagamitin yung confidential funds Makabayan. Ngayon, kanina po nagpahayag na po ng statement itong si Brusas ng Makabayan Black Makabayan. Ang sabi niya, Makabayan umamin na walang ebidensya sa maling paggamit ng confidential fund. Biglang Makabayan, biglang umatras or biglang yatang natakot Makabayan. Actually, sakto naman po yung ginawa talaga dito ni BP Sara. Nasagutin sila dito at hindi na kailangan ng na respetuhin po itong si Hontiveros, itong si Castro kasi kilala po natin namang gunggong na yan si Hontiveros at saka si Castro Makabayan. Si Castro pa nga lang, meron na siyang kaso dito sa kidnapping at saka sa human trafficking at ito rin si Hontiveros baka nakalimutan niya na meron siyang issue sa PhilHealth mga kabayan, yung budget ng PhilHealth. Alam nyo kung bakit sila nag-iingay dito? Ito talaga meron silang personal na agenda mga kabayan. Una, gusto nilang sumikat. Gusto nila ito masama po sa limelight kasi meron silang plano na tatakubo sa posisyon or higher position this coming 2028. Kaya si Hontiveros nag-ingay lang yan kasi gusto lang magpasikat mga kabayan. Si Castro, si Brusas, yung member po ng Makabayan Black. So ngayon, at least inamin na nila na wala silang ebidensya na maling ginagamit yung confidential funds mga kabayan. So basahin na po natin sa balita para at least meron tayong konteksto at hindi tayo mapagsabihan na fake news mga kabayan. Sabi dito sa balita, umamin ang Makabayan na wala pa itong pruweba na mali ang ginawang paggamit ng controversial na confidential fund. Sa isang press conference, natanong sina Gabriela Representative Arlene Brusas at ACT Chairs Castro kung mayroon itong pruweba sa mga pahiwatig na mali ang naging paggamit sa confidential and intelligence funds. So dagdag pa dito sa balita mga kabayan, sabi ni Brusas, we have no proof right now pero may mga questions tayo. Kaya gusto nating magtanong, kaya gusto nating mag-ungkat kung ano talaga yung nangyari dito. Sabi po yan ni Brusas Makabayan. At binanggit rin ni Brusas na mayroong mga police attached na gumagamit ng intelligence funds para sa kanilang pagbiyahe sa ibang bansa. Ipinunto naman ni Castro ang pagsikretong paggamit ng confidential fund kaya mahirap
mahirap matukoy kung mali ang ginagawang paggastos nito. Idi magtanong sila sa COA, mga kababayan. Di ba? Simple as that. Magtanong sila sa COA. Yung sinasabi nating prueba, ayon po ni Castro, dahil nga ito'y confidential at hindi natin ma-scrutinize na hindi alam din ng kababayan itong paggamit ng confidential fund, kaya ayaw nga natin ito. Kung maipapaliwanag lang talaga ng maayos, so in broad strokes, kung talagang paano nila ginagamit ito, ay masasabi natin na talagang ginagamit nila ng maayos. At saka marami pang sinabi si Castro, mga kababayan. So, isorte natin, itong si Castro, takot na takot lang, mga kababayan, kasi hindi nila alam saan ito gagamitin po ni BP Inday-Sara. Pero si BP Inday-Sara, di ba, napahiwatig na dito at nagsabi siya doon po sa kanyang speech, mga kababayan, nagagamit, isa po sa pagagamitan po ng confidential funds para matukoy na dito at malaman yung mga lungga po ng mga kalyado ni Castro, mga kababayan, yung mga PNA. Alam na natin kung ano yung PNA, ha? Binalagtad ko lang po yung dalawang letters. Don't worry. Alam na ho yan ni Sir Ivan. So, meron na po tayong iniiwasan, mga kababayan. Okay? So, PNA. So, yan po ay takot ngayon si Castro at si Brosas, mga kababayan. Pero ito si Hontiveros, sabay, ang taas pa rin ng ire, mga kababayan. Ayaw daw niya ng suporta dito. Ayaw daw niya ng respeto. Hindi siya dito maghingi po ng respeto. Galing po kay BP Inday-Sara. Ang gusto niya, nasagutin daw siya ang kanyang mga questions, mga kababayan. Sino ba yang si Hontiveros na para siya sagutin to, mga kababayan? Di ba? Magpa-espesyal yung gunggong na yan, mukha ang espesyal. Mukhang espesyal na katulad po ni Bagoong Lipunan. Di ba? Kasi nalaman natin dito na may plano itong si Hontiveros na tatakubo bilang presidente this coming 2028. Kawawa si Lino Latang, inatsapuera lang, mga kababayan. Okay, so forward naman tayo po sa issue tungkol dito sa sinasabi ko na yung si Lala Soto, mga kababayan, na MTRCB ay nagsalita na po dito. Sabi niya, mariin niyang iginiit na wala siyang or tinanggi niya na may kinalaman siya dito sa pagkaso po ng taga social media broadcaster group doon po sa ginawa po ni Vice Ganda at ni Ion Perez. Yan po yung mariin niyang itinanggi, mga kababayan. Ang problema dito ng mga Pinklawan, may plano sila na i-report po yung MTRCB Facebook page kasi hindi nila nagustuhan po yung ginagawa dito ng MTRCB doon po sa kanilang idol na si Vice Ganda at si Ion Perez, mga kababayan. So, for more details, let's watch this. Ito pong isyong ito na tatalakayin namin, hinihintay po natin yung mga kasunod na hakbang ng It's Showtime ng grupo po ni Vice Ganda at ni Ion na naging dahilan po ng suspension nila ng 12 araw. Ano na ba ang nagaganap? Marami po kasing kwento kaliwat kanan, hindi naman po namin alam kung ano ang totoo. Kaya ito po, isalansan natin ito sa paraan na paano nga kaya kung hindi matanggap ng MTRCB ang apila nila o ang motion for reconsideration. So, ang takbo nila sa Office of the President. Ay, hindi pa rin tinanggap ng Office of the President, they can go to DOJ. Ang taas. Mahaba po itong prosesong ito. Kaya hindi po totoo na kapag ka nagdeklara po ang MTRCB ng suspension, agad-agad kinabukasan out na ang programa sa ere. Pero ito ang pinoproblema natin at ng ating mga kababayan. Nagsalita si dating Senador Juan Ponce Enrile bilang tagapagsalita at presidential advisor ni PBBM ng Office of the President. Siya yung chief ng legal counsel. Ano ang sabi niya? Ang sabi niya, bastos ka naman talaga. Pinagkakitaan mo na ang kabastusan mo. Grabe yung salita ni Senador Juan Ponce Enrile dun sa kanyang programa na yun. Talagang siguro pag marinig ni Vice yun, hindi niya na maano yun. Parang hindi makain ng aso. Hindi niya matatanggap. Hindi matatanggap po. Kaya siguro yung sa akin lang, siguro siyempre nagsalita na yung legal counsel ng Malacanang. Siguro talagang i-post through na yung Kung aakyat ang apila, ang MR sa Office of the President, kumbaga may bantay na kagad. Ando na kagad yung bakod na mataas. Wala na talaga. Hindi na malulundagan. Presidential advisor legal. So parang harang na. Parang ganon. At saka ito pa yung sinabi pa na pinanonood kita. Yung doon na ba? Pinanonood kita noon pa na talagang bastos ka. Bastos ang mga jokes. Double-bladed. Pinagkakitaan mo ang kabastusan mo. Diba? Isipin mo yun, ha? Nakaka-flatter kasi pinanonood ka pero yung husga.
nanonood pero yung conviction. Yung conviction, yung verdict niya habang pinanonood ka na, hindi talaga dapat ito. Dapat talaga bigyan to ng aksyon. Leksyon. Kaya nga eh. Yun. Pero siyempre, pagka ay siguro, di ba, ngayon? Di ba? Ay, 15 days naka na, diba? 15 days na. Di siyempre, pag inano ng MTRCB yun, talagang tuloy ang suspension nila. Nagsalita yung isa sa mga miyembro ng adjudication na ito po ba tuloy na? Kung kami ang tatanungin, ito ay ang aming desisyon. Kasi ang deliberasyon pala nito pagkahaba-haba. Sobra palang ang dami nagtalo-talo talaga. Pero lilinawin po namin, adjudication team po at mga members ang nagdesisyon. Labas na labas po sa issue si MTRCB Chairman Lala Soto. Kaya ang sabi nga ng kanyang mga kasamahan, wala kayong karapatan na husgahan si Chairwoman Lala Soto dahil nag-inhibit na nga siya. Pinababaan pa niya. Ang dapat ay mahabang parusa para sa showtime. Siya pa nakiusap kung pwedeng gawing 12 days. At kahit si Richard Reynoso, di ba? Dinepensa niya si Chairwoman Lala. Ang sabi niya, ito po ba ang walang kahihiyan at nakakadiri na siya pa po mismo nakiusap sa board na kung maaari, bawasan po yung kanilang suspension. Dahil anak siya ng television, alam niya kung anong hirap na mangyayari sa production. Oo, at saka yung mga hakbang na ginawa ni Chair Lala, alam niya na yun eh. Kaya umiwas siya para hindi siya masangkot sa kahihiyan. Nag-inhibit siya. At saka kaya nga may MTRCB kasi yan ang tagabantay ng mga telebisyon. Tsaka ang MTRCB po ay isang ahensya ng ating pamahalaan na itinalaga para magbantay sa pelikula at telebisyon at magpairal ng mga batas na hindi po talaga makasisira sa kamalayan ng ating mga kabataan. Tama. Hindi po pwedeng may umusbong at mamayagpag na programa o pelikula nang hindi po dumadaan sa MTRCB. Sila po yung bantay ng bayan tungkol sa mga ini-eering proyekto. Kasi di ba yung MTRCB nga, kasi iba-iba ang culture ng bawat bansa, di ba? Ay siyempre kung yung pelikula doon sa Hollywood, kung ang panglasa ng MTRCB iba, gaya ng Barbie. Siyempre ayaw nila. Ay tignan mo naman yung Showtime. Di ba pinalabas sa isang bansa? Ayaw ipalabas dahil di ba may mga yung sa Indonesia ba yon? Oo, di ba? Kasi iba, bawal sa kanila yon. Magkakaiba kultura. Iba ang kultura doon eh. Kaya wag po nating sisihin ang tao na nagpairal lamang po at ginawa ang kanyang trabaho bilang tagapamuno po ng MTRCB. At sobra naman po kasi kayong naging personal. Okay lang po yan. Walang masama sa pagtatanggol sa ating sinusuportahan. Pero dapat binabalanse din po natin ang ating isip at puso kung totoo ba na tama pa rin ang ating iniidolo o baka naman nakagawa na ng isang bagay na lihis naman po sa hinihingi ng isang edukado na lipunan. Kaya nga nung may nag-interview nga sa dating MTRCB chairman niya si Toto Villarreal. Hindi, ang sabi niya kasi kung binasura ng MTRCB at binasura ng Malacanang, tuloy ang suspension. Ngayon kung ang abogado niyo mag-file sa korte, ibang usapan niya. Ano yun, sa DOJ? Lahat siguro ng paraan ay sisilipin ng produksyon ng It's Showtime ng ABS-CBN para maprolong yung proseso para tuloy-tuloy ang programa sa pagbibigay nila ng kasiyahan sa ating mga kababayan. Lahat yan, pahahabain yan. Pero sinabi ng dating chairman, hindi pwede kasi ibang usapin daw yun. Pag mag-file ka sa court, iba yung usapin na yun. Iba na yun. Tama naman yun. Kasi sa amin, sabi niya, sa MTRCB, pag nag-implement kami, pag binigyan kayo ng MR ng 15 days, tapos hindi namin, binasura namin, tapos pumunta kayo sa Malacanang, binasura pa rin, tuloy ang suspension. Okay. Abangan na lang po natin ang mga ganitong pangyayari. Hindi po tayo masyadong pribado sa kung ano ang gagawin ng MTRCB sa MR po ng ABS-CBN para sa Showtime. Pero ang abangan na lang po natin, gaano pa sila tatagal sa pagbibigay nila ng saya. Kailan matatanggap ni Vice Ganda at ni Ayon Perez na nagkaroon po sila ng pagkakamali, kaya nagkaroon ng suspension. Patuloy pa rin po ba si Vice Ganda sa pagpapalabas o pagpapairal ng mga salita na lalong nagpapainit sa ulo ng ating mga kababayan dahil nagpaparinig siya sa MTRCB? Oo, parang nanghihikayat siya na magalit ang mga supporters niya sa MTRCB. Parang ganon. Tapos may sumisigaw pa nga na Lala resign. Hindi, yan naman ay
Siguro iniisip nila, karapatan nila yun eh. tama. Pero ang dami naman pong sumasansala dyan. Maraming grupo naman na nagsasabi na walang karapatan itong mga taong ito na magsabing mag-resign ang tagapamuno ng MTRCB dahil ginawa lang niya ang nararapat. At hindi po pwedeng ang ganito kaliit na senaryo ay sapat para pag-resignin. Oo naman. Di ba? At saka nakaranas Tagapamuno. At saka nakaranas na sila ng suspension eh. Hindi pangalawa na yun. 2010 yun. Oo. Yun lamang po yun. So tingnan po natin kung ano magaganap. Okay? At saka marami rin po dito nang nagbigay po ng advice kay Vice Ganda Makabayan. Sabi na, lalong-lalo na yung mga kaibigan po ni Vice, sabi niya na sana humingi lang daw dito ng sorry at mag-public apology sa ginawa po nila ni Vice Ganda at ni Ion Perez Makabayan sa telebisyon. Di ba? Napaka-easy lang po yan gagawin na mag-sorry ka dito, mag-public apology ka kasi meron kang nagawang hindi maganda or meron kang pagkakamali. Hindi naman kasi yan nakabawas po ng kagandahan, hindi naman yan nakabawas po ng kagabuhan. Dapat magpakumbaba tayo makabayan. Sa tingin natin na kapag meron ho tayong nagawa na mali, dapat mag-public apology tayo, mag-sorry tayo kaagad at hindi na dapat yan pinapahaba pa or ipinapatagal pa. Di ba? Pati nga si Rendon Makabayan, nakita ko sa kanyang post, sabi niya, patatawarin lang daw niya si Vice Ganda kapag hihingin dito ng sorry. So yan po ang mga advices ngayon na makaibigan po ni Vice Ganda Makabayan. So again, ulitin ko po, hindi po ako against sa mga same-sex marriage kasi karapatan na makabayan at hindi rin nila kasalanan na naging ganyan sila. Meron silang pusong mamon o parang pusong babae at saka nagmahal sila ng isang lalaki makabayan, yung mga biki na makaibigan natin. Pero ang ayaw ko lang po, ulitin ko, ayaw ko na makita po in public, lalong-lalo na sa mga telebisyon na merong ganyan na maiksi na makabayan kasi nga siyempre dapat irespeto na po natin na yung Pilipinas ay hati po yan sa kultura makabayan. Meron po mga Muslim, at saka meron po mga Katoliko, at yung mga Katoliko makabayan ay hati po yung mga opinion dyan. Lalong-lalo na sa mga religious groups natin na ayaw po sa mga ganyan makabayan, yung mga same-sex marriage. So sana irespeto nila. At kung meron silang gagawin na mga ganyan, dapat sa likod na lang po ng kamera makabayan. Diba? Okay ba? Okay, so bago tayo mag-jump po sa ating next topic, well, siyempre, shout out natin makabayan yung mga solid viewers natin, mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Siyempre, shout out po natin ang mga channel members na sila Cosmo Defender, Peace Galante, Russell T. Rowell, Via Vivar, at saka nandyan po si Mel Grace Holmes. Nandyan po shout out natin si Mama Maricruz Hernandez, Maria Midasiplon, Brian Baltasar, Milagros De Rilo, Jelen Quezon, Fibro Nula, Len Gonzalez, Teresita Tamalaywan, Teresita Kainglet, Butch Stella, Marlene De Los Santos, Barkadahan Forever FM, hi to Maiti Baiza, Jingle ang Argeles, hi to Angelita Holsinger, Erickson Tesmo Vlog, Helen Cabayaw, hi to Tony Velia, Axel Roses, Biyahe ni EJTV, Jovi Montero, and hi to Edgardo Canonigo, Josephine Martinez, Julian, Hasmin at Dayday. Siyempre nandyan rin po makabay natin na sila Ryan, Carclia, Sensitive Beer, Riddler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lou, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. And of course, hi to Kaluyal Wanaber. Ako makabayan, so dito muna tayo po sa isang good news pero marami dito ang hindi nasiyahan makabayan. So for more details, let's watch this. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging pagsisikap ng OWA at DFA upang mabilis na masintensyahan ang pumaslang sa OFW sa Kuwait na si Julie B. Ranara. Yan ang ulat ni Mela Lesmora. Hindi pa rin mapigilang maluha ni Mang Romy tuwing mapag-uusapan ang kanyang anak na si Julie B. Ranara. Si Julie B. ang OFW na natagpo ang patay sa Kuwait noong Enero at kahapon lang hinatulan na ng korte ang pumaslang sa kanya. Ang sintensya 15 taong pagkakakulong para sa murder at dagdag 1 taon para sa pagmamaneho ng walang lisensya. Hindi ko matanggap yung ganyang ano. Bakit po? Buhay ang kinuha nila eh. Dapat tumbasan nila yung ano. Hindi yung ganyan lang. Tandali lang yung hatol nila na yan. Pag natapos niya yan, bata pa siya. Ilang taon pa lang siya ngayon. Diba? Sakit.
Sa programang Laging Handa, ipinaliwanag ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na dahil menor de edad ang akusado sa krimen, inaasahan na ang mas mababang sentensya. Pero sa ngayon, hinihintay pa nila ang final report ukol dito dahil maaaring may dagdag parusa pa siyang kaharapin. Hinihintay natin yung kopya ng final decision. Hinihintay natin yung report ng embahada kasi meron pa dyan dapat yung financial damages. Well, hindi pa natin alam, no? Ang alam lang natin, from the beginning, hindi naman talaga pwedeng full life imprisonment o what dahil nga sa pagiging minor de edad ng akusado, no? Ganun pa man, hindi na absuelto, hindi nagkaroon ng whitewash, at napakabilis na pag-atol sa kanya. Kanina, personal na dinalaw ni DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak at OWA Administrator Arnel Ignacio ang pamilya Ranara para ibalita ang development sa kaso at naghatid na rin sila ng karagdagang tulong. Sa isang pahayag, pinapurihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Philippine Embassy sa Kuwait, ang DMW at ang Kuwaiti authorities dahil sa kanilang naging hakbang ukol sa kaso. Bagamat may pagkakataon pang umapela ang akusado, umaasa ang Pangulo na magiging patas ang proseso at sa huli tuluyang mananaig ang hustisya. Ang pamilya Ranara, abot-abot naman ang pasalamat sa gobyerno, lalo na kay Pangulong Marcos. Papasalamat kami sa lahat ng mga tumutulong sa amin, lalo na kay Presidente, kay Ma'am Toots Oble. Yan ang pinaka namin, kasi admin, Arnel Ignacio. At dun sa ibang mga OFW rin ingat-ingat din para hindi nila sapitin yung sinapit ng aming anak. Kung hindi man mapatawan po na habang buhay na pagkakulong makabayan, yung akusado doon sa taga Kuwaiti, yung pumatay po kay Ranara, at least man lang dito na mabigyan po ng blood money yung pamilya po ni Ranara Makabayan, di ba? At least mabigyan dito ng blood money. Tsaka sabi kasi nila na yung yung pumatay po kay Ranara ay underage kasi Makabayan, kaya hindi nila mapatawan po ng habang buhay na pagkakulong kasi yan po batas po dyan sa Kuwait Makabayan. So yan nga ang sabi ko sa inyo na meron tayong good news pero marami po itong ang nalungkot mga kabayan at hindi po nasiyahan. So before tayo mag-jump po sa ating next topic mga kabayan, usahin ko lang po pag-shoutout para ditso-ditso na tayo mamaya. Nandyan po kasama natin si OPM Labsong Sanchez, Arceli Guevero, Elina Camara Lopez, hi to Margaritas Iglesias, Emmy Sarino, and hi to Estrella Centino. Okay mga kabayan, so dito ipakita ko muna sa inyo yung sinabi po ni Bulldog, yung si Bagoong Lipunan mga kabayan na very libelous talaga kasi ang sabi pa niya na parang na-request kasi ng taga Smartmatic doon kay Efelisa na itsapoyra daw itong si Atty. Glenchong mga kabayan. Nag-mention na kasi siya dito ng mga pangalan. So this is very libelous talaga. And I'm hoping po na makita itong video nito ng taga Smartmatic at ito'y makasuhan po itong si Bulldog para ito'y matauhan mga kabayan. So dapat lang bigyan to ng leksyon kasi mahilig sila magpalabas po ng mga fake news mga kabayan. So for more details, let's hear this. In-expose ni Marlica din. Kurang nag-react si Marlica dun sa expose ni Glenchong. Di ba? Panoorin yung vlog ni Marlica. Nakakalungkot daw kasi hindi pala invited itong si Glenchong sa inauguration. Si Marlica mismo, okay, ang tumawag kay Liza at talagang bakit wala si Glenchong doon kasi nga, di ba, binenta na si Glenchong sa Smartmatic, di ba, baka utos ng Smartmatic na itsapuera mo na yan si Glenchong, kami na siguro makakasiguro sa 2028, di ba, 2022, 2028 and 2034, right? Si Charis naman ang gusto nila. Nga mga kabayan, sasabihin nyo sa akin, hindi ba libelous ang sinabi nito ni Bulldog? Diba? Kasi nag-mention na dito siya ng mga pangalan, inakusan niya dito yung Smartmatic, at saka nabanggit niya si Efelisa. Alam nyo kabayan, napakadelikado ho niyan. Sana po mabigyan ito ng leksyon itong si Bulldog mga kabayan kasi sumusubra na ho sila. Dapat bigyan ito ng leksyon ng taga Smartmatic. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung latest po na interview ni Commissioner Garcia mga kabayan doon po sa GMA. Saka insert po natin yung si Trillanes para matauhan itong mga gunggong nito, itong mga Pinklawan, mga Lipor
oras na hitad para malaman nila kung meron ba talaga itong dayaan na nangyari mga kabayan. So for more details, let's watch this. Una muna pinaparating natin ang ating pinakamataas na respeto po sa grupo po ni Secretary Rio. Sa atin po is karapatan po yan ng bawat isang Pilipino, lalong-lalo na ang hanapin ng katotohanan at mag-demand ng katotohanan sa mga nasa pamahalaan. Subalit, ang isa lang po na sinasabi natin, mali po yung paggamit ng single IP. Dapat po talaga ang tawag po doon single gateway. Yung po mga IT na nanonood sa atin, nakatutok sa inyong programa at naintindihan po nila single gateway. Simple lang po. Whether dumaan sa Globe, dumaan sa Smart, dumaan sa kahit na anong telco. Ang tanong, may illegal bang ginawa? Sila na rin po ang nagsabi. Sabi po nila, maaaring yan ay illegal. Tama po yan, legal yan. Pero may technical problem, may technical issue. So sa amin po, legal naman pala may technical issue. Isa lang po ang tanungin natin. Ang bawat isang presinto po, yung machine dyan ay nag-iimprenta po mamalo ng 30 election returns. 30 po na election returns. Lahat binibigyan ng kopya. Yung unang 8 na original yan po pinagbibigyan, pagkatapos 22 na election returns. Pagkatapos po, yung result ng presintong yan ay pinapadala doon sa syudad o sa bayan sa canvassing. Ang sinasabi nila, bago daw po dumating sa canvassing, may dinadaanan na intermediary. Ibig sabihin, may nakikapit bahay pa, inutusan mo bumili ng suka, lumiko. Bago dumating lumiko pa at kung ano pang ginawa, bago nakarating yung suka, tapos na, naluto na. So may dinaanan daw po. Ang katanungan lang po ay simple lang. Yung po bang result na nanggaling sa presinto na nagprint ng 30 ERs, tumutugma po ba doon sa naipadala sa bayan? May kopya po ang lahat dito. May tumutugma po ba? Sapagkat kung halimbawa 100 ang boto ni A, pagdating doon sa bayan o syudad, naging 50, talagang may dinaanan. O kaya naging 200, talagang may dinaanan. Tumutugma po ba? Hanggang ngayon po, hindi po tayo masagot with all due respect po. Dahil sapagkat 99.97% po ang accuracy. NAMFREL at PPCRB na po ang nagsabi. At hindi pa po yun. Ang tanong po doon, nabuksan yung mismong ballot boxes. Meron po tayong random manual audit. Nasa batas po natin yan. Yung pong findings, binuksan yung balota, yung ballot boxes, binilang manually yung balota, yung result po ay tumugma 99.93% sa mismong na print na election returns at mismong na transmit na result sa bayan o syudad. So, yun lang po yung tinatanong natin, kung ang pinadala nyo ba ay I love you? Ang matatanggap po ba doon ay I hate you? Hindi po ba ang pinadala ay I love you, ang natanggap din po ay I hate you? Yun lang po ang simpleng explanation dyan. Alright. Okay, so sa madaling sabi, parang wala namang pagtatalo na walang batas na nilabag. Ibig sabihin, ayos yung proseso by law. Pero yung technical issues ng kanilang pinapatungkol. At ang habol nila ngayon is baka naman daw magiging malinaw dito na hindi na dapat yung Smartmatic kasama doon sa automated election systems na inyong ikokonsidera at yung integrity o yung accountability ng susunod na gagamiting automated election system. Parang doon yata pumupunta na ngayon yung kwentuhan. Paano yung masisiguro na wala na silang dapat pagdudahan? Una po, tayo naman po ang namamahala ngayon dito sa komisyon at sigurado naman po ako na kahit paano na mula po nang tayo manungkulan dito ay nakita po ng lahat yung kabuuan ng komisyon. We are so transparent, accountable, and we are so inclusive. Gusto natin nalalaman ng lahat yung nangyayari po sa commission election. Kahit nga po lahat ng procurement namin ay naka-live stream sa kasalukuyan. Ordinaryong bumili ka ng papel at ballpen, naka-live stream po. Yan pong sinasabi po nila na kumpanya na dapat daw hindi na mag-participate. Una po, magkakaroon tayo ng procurement. Wala akong ginagaranti, wala akong sinasabi, pero magkakaroon kami ng procurement. At ang importante po, dapat open sa lahat. Dapat nakikita ng lahat. Para malakita po nila, minamaniobra ba yung procurement? Bukha naman talaga naka-tailor fit kay ganito o kay ganyan. At least po, naglabas po kami ng aming gustong, yung wishlist namin sa machine. Almost 3 months na po yan, Ma'am Malu. Hanggang ngayon, wala nagko-comment na naka-tailor fit. Ibig sabihin, maganda yung aming TOR. Ang igagaranti ko po sa inyo, sino man po ang manalo dito, ang importante doon sa mananalo, sa mag-deliver sa amin o yung kung saan kami maglilis ng mga bagong makina, dapat basta transparent yung mismong makina. Yan po ang kaya kong i-guarantee. Pero yung mag-exclude po ako ng ng isang kumpanya, at this point wala pa po kami pinag-uusapan na gano'n dahil wala naman pong formal na kaso. Huwag po kayong mag-alala, ako po ang mag-guarantee sa inyo, everything will be fair,
open, transparent, and just. May mga grupo ngayon, or may isang grupo na nagsasabi na nagkadayaan nung nakaraang eleksyon and dinadoubt nila yung 31 million votes received by President Marcos. Marami rin dito na, sa mga nanonood sa atin, madalas banggitin niya, no? Hindi sila naniniwala rin sa resulta ng eleksyon. Kayo ba? Do you buy that? Na nagkaroon ng massive cheating kaya nanalo si President Marcos? O baka naman hindi lang matanggap yung resulta ng marami sa atin? Okay, ganito po, no? Yung aming grupo, nagse-survey po kami para makita namin, makapag-strategize kami. Nagse-survey kami before the campaign, during the campaign, tapos lalo na pag malapit na eleksyon. At yung base doon sa aming survey, kung ano yung naging resulta, halos parehas. No? In fact, to the decimal. So, we're not questioning yung resulta. In fact, a week, more than a week, or less than 2 weeks before the elections, brief ko yung ibang mga kasama ko. Sinabi ko nga kay Senator Risa, based dun sa datos namin, siya lang yung makakapasok. And ako tumatakbo, tumatakbo ako noon, pero dun sa survey namin, kita ko siya lang yung pwede makapasok. At sinabi ko rin brief ko rin si VP Lenny about it, sina Sen Kiko. So alam nila yung picture. Kaya nga wala kayong nakikitang members ng political opposition na humaharap kasama dito sa mga nagke-question about yung cheating. Kasi nga alam namin at ramdam namin yon on the ground, nangangampanya kami sa ground. Kita namin, alam namin talaga, no? So, the numbers, kung hindi kami siguro nag-survey, maaring may mga katanungan kami, pero nag-survey kami, tapos nag-audit kami, yung results sa municipal level, sa randomly, sa mga BCM, mga machines, tinignan namin, parehas ang lumabas. Ngayon, ang sinasabi ko naman, itong panawagan itong grupong nila General Rio, Trio. Yung yan naman, inaano naman natin na hindi rin natin sila pinapatigil kasi yung mga katanungan nila valid din naman. Kailangan din masagot din ng COMELEC, pero sa aming parte, as far as the results are concerned, we are not questioning it. Parehas yun. Ako, tanggap ko, alam ko kung bakit kami natalo, alam ko rin kung bakit nanalo sina President Marcos, alam ko rin namin kung bakit natalo si VP Lenny. Kumbaga, kailangan namin magkaroon ng objective assessment about it para mapag-aralan nyo, matutunan nyo, di ba? Para in the future, mapaghandaan nyo ng maayos. Primarily, ang biggest factor kung bakit sila nanalo is nagsanib puwersa yung Marcos at Duterte forces. Kung yung ini-expect nun na tumakbo si Sara Duterte noong 2022 as president, hindi ganyan. Mahahati yon at magkakaroon sila ng war of attrition among themselves. Mababasag yon. At magkakaroon ng puwang itong opposition at that time. So that is the biggest factor. Of course, nandoon na yung disinformation, ganyan. But sabi ko nga, kung hindi pa rin sila nagsanib puwersa, may chance pa rin. Then, another factor, of course, dahil huling nag-prepare yung opposition. Kumbaga, pinalagpas yung 5 years. Not preparing at all, then just a week before the filing, doon lang nag-vote last. It was too late. So nakaugat na yung mga maraming lalo na ang presidential run, marami kang mga variables, marami kang mga factors na kailangan paghandaan. Hindi yun kaya ng isang linggong pag-ibig, ika nga.
Hindi pwede magkumahog. Diba? Klaro yung explanation po ni Commissioner Garcia ng Kumilik Makabayan at saka ni Trillanes. Yung kay Trillanes, old naman yun, at saka ipinakita ko sa Makabayan para matauhan itong maggunggong nito. Sila si Hitad, sila si Atty. Glenchong, at saka itong si Bagoong Lipunan Makabayan na hanggang ngayon pinapapaniwala pa rin nila ang kanilang mga viewers at saka yung mga ibang mga Pinklan Makabayan na meron talagang nangyari or meron nangyari daw na dayaan sa last 2022 na election Makabayan. Imagunggong yun eh. Mga fake news peddlers yun eh. Anyway, siya rin po natin Makabayan, si Army Lagaso, Alicia Sanchez, Amia Akia, Teresita Bihasa, and Hartsu Jeriel Tulen, and Rodolfo Ranada Rabor. So yan po yung mga nakalap ng mga balitang ngayong araw Makabayan. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat po sa mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. So mga Makabayan, before natin tapusin po ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, I greet this new day with gratitude. Please guide me with wisdom, fill my heart with kindness, and grant me strength to overcome challenges. May I be a source of love and positivity today. Bless my loved ones and keep us safe. In your name, I pray. Amen. So maraming salamat mga Kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang bisi na mahal ang